Magandang gabi sa inyo mga kapasta. Lalong-lalo na po sa ating butiing narrator. Naway nasa maayos kayong kalagayan lahat. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan nang ako'y nasa edad na 29 na taong kulang pa lang. Isa akong painante sa isang malaking kumpanya. Kasama ko dito ang aking kaibigan na siyang delivery driver namin. Kahit saang lugar kami nag-aatid ng mga stocks, tulad ng mga bigas o mga groceries. Sa malalaking store namin dinideliver ang mga ito. Laki Maynila po ako at mag-isa lang ako sa buhay. Pero sa ngayon, nandito na ako sa Cagayan naninirahan. Wala na kasi akong mga magulang. May 2 kapatid naman ako, pero may sarili na rin silang pamilya. Kung kaya tumalis na lang ako. Ayaw ko naman na sumuso pa sa pamilya nila. At bukod pa dun ay hindi ko pa naman naiisipan na mag-asawa. Kontento na ako sa bahay, trabaho lang ang aking ginagawa. Masaya naman ako sa estado ng buhay ko. Nabibili ko ang mga gusto ko. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar kasama ang aking mga kaibigan. Walang nagbabawal sa akin at walang nagagalit. So ting umuwi ako ng alanganin. Itago niyo na lang pala ako sa pangalang Tasyong. Yun kasi ang madalas na tawag sa akin. Bukod doon sa payat ako ay mahilig daw sa syoktong ang tatay ko noong nabubuhay pa. At sa akin napasa ang palayaw na yon. Taong 2015, 7 ng Setyembre, napag-utusan kami ng amo namin na maghatid ng mga produkto sa isang liblib na lugar doon sa may Bulacan. Hindi ko nababanggitin sir yung eksaktong pangalan ng lugar na yon para iwas na lang din tayo sa issue. Aabot siguro sa mga ilang oras din bago kami makarating doon. Hindi pamilyar sa akin yung lugar na yon at yung araw na yun ko palang ito narinig mula sa aming amo. Hindi naman na kami tumanggi kahit na hindi namin alam yung lugar na yun. Dahil trabaho naman namin na maghatid ng mga produkto kahit saang sulok pa man ng bansa ito. Bago pa kami magsimulang bumiyahe ay umuwi muna kami ng kasama kong driver sa kanya-kanya naming bahay. Itago na lang po pala natin ang kasama ko sa pangalang Gustavo. Nasa 35 na ang edad nito at tubong Pampanga. Pamilyado na si Gustavo at may 5 anak. Naitaguyod naman niya ang kanyang mga anak kahit na ganito lang ang pinagkakakitaan namin. Kumpara mo naman doon sa may mga pinag-aralan at meron ng mga narating sa buhay. Nag-aaral pa ang kanyang mga anak kaya doble talaga ang pagkain ni Gustavo para sa kanyang pamilya. Nasa kolehiyo na din kasi ang panganay nito. Kung minsan pa nga ay nagbibenta pa siya ng balot tuwing gabi. Hanga talaga ako sa kasipagan ni Gustavo. Nakaya niya kasing buhayin ng kanyang mga anak nang hindi umaasa sa iba. May dagdag din kasi kaming kita so tuwing malayo ang biyahe namin. May allowance din kami para sa pagkain. Para kung sakaling magutom kami, ay may magagamit kaming pambili. Kaya pabor sa amin ang malayo ang biyahe. Kasi may dagdag din kita sa sasahurin namin. Pagkarating ko dun sa bahay, kumuha lang ako ng mga ilang pirasong damit. Dahil natitiya ako ng 2 araw ang ilalagay namin doon. Kasama ng pahinga namin at pagkain na din. Pagkalipas ng mga ilang oras, bumalik na kami sa bodega. Nakasalubong pa namin yung iilan sa mga kasamahan namin sa trabaho. Iba't ibang lugar din ang kanilang naging area. Nagkwentuhan lang kami saglit. Tsaka na namin napagdesisyonan ni Gustavo na magsimula ng bumiyahe. Sa pagkakaalala ko noon nasa alas 4 na ng hapon yun. Araw ng Miyerkules. Nagsimula na kami bumiyahe ni Gustavo. Dahil sa ilang oras na kailangan pa namin bumiyahe, nasisiguro ko na gabi na kaming makakarating doon sa paroroonan namin. Tinahak na namin yung daan patungo sa nasabing lugar sa may Bulacan. Sinubukan ko na din na mag-search sa Google kung anong lugar yon. Ngunit ang nakalagay lang doon ay isang liblib na lugar at ang larawan nito. Maliban doon ay wala nang ibang nakalagay na kung ano pa man sa lugar na yon. Habang nasa biyahe kami ni Gustavo, ay nakikinig na lang ako ng mga music sa aking cellphone.
Kung minsan ay nag-uusap kami ni Gustavo para hindi kami dalawin ng antok. Nasa 3 oras na kaming nasa biyahe nang madaanan na namin ng isang maliit na daan na may nakapaskil na pangalan nung nasabing lugar. Pinasok namin yon. Dahil sabi din ng mga napagtanungan namin, dun daw ang shortcut. Kaysa umikot pa daw kami ng pagkalayo-layo, mas mainam na doon na kami tumaan. May mga nakikita pa naman kaming mga sasakyan dahil 7 pa lang naman ang gabi yun. Patuloy lang na nagmamaneho si Gustavo habang ako naman ay busy kakapindot ng cellphone ko. Ilang oras pa ang lumipas at nagulat ako nang biglang napahinto si Gustavo. Tsaka ako napatingin sa kanya at tinanong siya kung ano ang nangyari. Hindi niya ako sinagot. Saka siya nagmamadaling lumabas ng sasakyan at may tinignan sa labas. Kaya agad akong bumaba para sundan siya. Doon ko napagtanto na nasiraan pala kami. Kung kaya tumingin ako sa relo ko, mag-aalas 8 na at may hirapan na kaming maghanap ng mag-aayos ng sasakyan namin dahil sa liblib na talaga ang napasukan namin. Nakaramdam na din ako ng gutom ng mga oras na yon dahil 4 pa kami noon nang umalis sa garahe. At hindi pa kami kumakain magmula nang umalis kami. Ilang oras pa ang tinagal namin sa sasakyan. Pero hindi na talaga ito gumagana. Kaya inaya ko nilang si Gustavo na maghanap muna ng matutuluyan o maghanap ng pwede namin mapagkainan. Mula sa malayo, nakakita kami ng mga bahay na may ilaw. Kung kaya inaya ko na si Gustavo na maglakad-lakad muna patungo doon. Napamura pa siyang sinipa yung gulong ng sasakyan, kaya hindi ko naiwasan na mapatawa sa kanyang ginawa. Pero maya-maya lang ay naglakad na siya gawi kung saan ko tinuro. Kung kaya't sumabay na din ako sa kanya sa paglalakad. Huminto kami sa isang karinderya. Saktong-sakto dahil nagugutom na talaga ako ng mga oras na yon. Kaya't naisipan na namin na kumain na muna doon. Muli akong tumingin sa orasan ko at sumapit na ang 10:00. Pero ang pinagtataka ko, nananatili pa ding napakadami ng mga handa doon sa may karinderya na yon. Pero kakaunti lang ang mga taong kumakain doon. Lumapit sa amin yung isang serbidora nila. Tsaka kami tinanong kung anong gusto namin kainin. Hindi na ako tumingin sa menu nila at simpleng sinigang at kaldereta lang ang aking in-order. Paborito ko kasi ang mga yon. At nasisiguro ko naman na meron silang mga ganong putahe na kadalasan naman ay inihahain sa karinderya. Samantalang si Gustavo naman ay umorder ng bulalo. Yun daw kasi yung madalas nilang kainin ng kanyang asawa. Napag-isip-isip ko pa na masyado nang liblib yung lugar na yon at bukas pa din sila ng ganong oras. Habang naghihintay kami ng order, ay tumingin muna ako sa mga tao na nasa karinderya. Kakaiba kasi yung pagtitig nila sa amin, na para bang ngayon lang sila nakakita ng dayo. Binaling ko na lang ang tingin ko sa iba. Tsaka natawag ng pansin ko yung isang matandang lalaki na para bang naglalaway habang nakatitig sa amin. Nakaramdam ako ng takot dahil para bang gusto na niya kaming lantakan. Iniwas ko ang paningin ko. Saka ako tumingin kay Gustavo na busy sa kapipindot ng cellphone niya. Siguro ay kanina pa siya naghahanap ng signal dahil base sa nakikita ko sa mukha niya ay para bang hindi niya masend yung message niya dahil nakasalubong ang mga kilay nito. Ilang minuto din ang itinagala ay inihain na sa aming lamesa ang mga order naming mga pagkain. Naamoy ko pa lang ang mga ito ay nagwawala na yung mga alaga ko sa loob ng tiyan ko dahil sa sobrang gutom. Umorder na din ako ng 3 kanin dahil natitiyak ko na sa sobrang gutom ko ay kulang pa ang 1 kanin sa akin. Ganon din ang ginawa ni Gustavo. 3 kanin din ang kanyang in-order. Una kong tinikman yung sabaw ng sinigang at napamaang ang labi ko sa sobrang sarap ng timpla nito. Nakuhang-kuha ang lasa ng iilang restaurant na nakainan ko na din. Naglagay na din ako ng pampaanghang sa sabaw.
para sulit ang pagkain ko dito. Parang gusto ko pang magdagdag ng kanin. Naubos ko na kasi agad yung 3 kanin, hindi ko pa nagagalaw yung karne sa sinigang. Totoo sir, kasi sabaw pa lang nito ay ulam na talaga. Tinignan ko ang kabuuan ng karinderya. Malaki siya, pero simple lang. Wala gaanong tao. Pero nasisiguro ko na mga dayo ang kadalasan na kumakain dito. O mga tao na malayo ang pinanggalingan. Dahil nasa daan lang naman ang karinderya na to. Kaya't sino man ang mapadaan dito, ay tiyak na mapapahinto dahil sa masarap na amoy ng kanilang mga ulam. Napaisip ako na ganito din kaya ang titig ng mga taong nasa lugar na yun sa iba pang mga dayo na ngayon lang nilang nakikita. Nagkaroon ng kilabot ang aking katawan sa tuwing naaalala ko ang mga matatalim nilang tingin sa amin ni Gustavo. Ako lang naman kasi ang nakahalata dahil busy si Gustavo sa kapipindot ng kanyang cellphone. Marahil ay gusto na niyang makausap ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kumain na ulit ako. Habang humihikop ako ng sabaw, ay sinimulan ko na din kainin ng karne. Dahil nakulangan talaga ako sa kanin, ay umorder pa ako ng 1 kanin. Sobrang sarap na sarap talaga ako sir sa luto nila doon. Amoy pa lang kasi nito, ay tiyak na mawawala ka na sa iyong sarili. Nung kuha na sana ako ng karne, ay nabigla ako nang may makita ang kuko sa aking pagsandok sa nagayan nito. Tinitigan ko yung mabuti. Tsaka ako kinuha at agad kong nabitawan ang hawak kong kutsara nung mapagtanto kong kuko ito ng tao. Nasisiguro kong sa tao talaga ito sapagkat matatalas ang kuko nito at may mga daliri pa akong nakita nang halukain ko ang laman ng mangkok. Biglang bumaliktad ang sikmura ko kaya napatakbo ako sa labas ng karinderya. Tsaka ako iniluwa ang kinain ko. Maya-maya lang ay bumalik na ako sa lamesa namin ni Gustavo. Agad namang tumingin sa akin si Gustavo nung may pagtataka. Saka ako itinuro sa kanya ang aking nakita. Nang una, hindi niya makuha ang ibig kong sabihin. Kaya ibinulong ko sa kanya na tignan ng kanyang ulam o halukain ito. Ginawa nga niya ang sinabi ko at sumandok siya ng ulam at doon lumitaw ang 2 pares ng mga mata ng tao at muli siyang sumantok at nakita naman namin ang mga daliri ng tao. Nagulat din siya at akmang susuka nang pigilan ko siya para hindi kami makapag-iskandalo doon sa karinderya. Sa takot namin ay agad kaming nag-iwan ng pera para ipambayad doon sa mga kinain namin. Tsaka kaming nagmamadaling nilisan yung karinderya. Paglabas namin ni Gustavo, kanya-kanya kaming hanap ng masusukahan namin. Dahil sa sandaling yon ay naduduwal na talaga ako at naiisip ko pa rin na parte ng tao yung kinain namin. Pag naiisip ko talaga yun sir, naninindig talaga ang aking balahibo magpasa hanggang ngayon. Dali-dali kaming umalis dun sa lugar dahil napagpasyahan namin ni Gustavo na bumalik na lang kung saan nakaparado yung sasakyan namin. Muli akong tumingin sa orasan. Pasado 12:00 na ng gabi. Dapat malapit na kami sana doon sa paroroonan namin kung hindi lang sana nasira yung sasakyan. Dahil sa gutom ay naisipan namin ni Gustavo na kumuha na muna ng produkto doon sa dideliver sana namin. Para sa amin wala naman sigurong masama kung kukuha kami. Babayaran na lang namin pag nakabalik na kami sa garahe. Sobrang na yung gutom namin. Pero sa tuwing naaalala namin yung nakita namin doon sa karinderya, nawawalan talaga kami ng gana. Pero pinilit namin na malagyan na kahit konti lang yung sikmura namin. Nang sa gayon hindi kami mahilo sa biyahe. Hindi ko pa din makalimutan yung nadiskubre namin doon sa karinderya na yun. Sobrang takot ang nararamdaman ko nun na tila ba nag-iisang balakid pa yun sa paglalakbay namin. Hanggang sa naisipan ni Gustavo na maglakad-lakad na lang para humanap ng matutuluyan namin. Hindi naman kasi kami pwedeng matulog sa sasakyan na yun at hindi kami pwedeng magpalipas ng gabi dun. Baka puntahan kami ng mga tao sa karinderya
Kaya napagpasya namin na maghanap ng matutuluyan. Sa aming paglalakad, doon kami nakahanap ng isang kubo. Hindi na kami nagdalawang isip. Agad kami pumunta doon upang makahingi ng konting tulong. Nakita namin doon ang dalawang matandang babae at isang matandang lalaki. Saka namin sinabi sa mga ito ang aming pakay. Nagkatinginan sila nun. Saka kami nila tinignan ng matalim. Natakot ako ng mga sandaling yun at nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. At alam kong ganun din si Gustavo. Pero laking pasasalamat namin at pinatuloy kami ng dalawang matanda sa kanilang kubo. Muli kong tinignan ng orasan. Madaling araw na. Binigyan nila kami ng makakain at binigyan kami ng kwarto kung saan pwede kaming magpahinga. Nakakwentuhan din namin yung matandang lalaki habang nagkakape kami sa labas. Dalawa na lang daw silang mag-asawa na naninirahan doon. Itago na lang po natin sila sa pangalang Lola Angge at Lolo Arturo. Matagal na daw silang naninirahan doon. Malungkot man isipin ay hindi na daw sila dinadalaw ng kanilang mga anak. May sarili-sarili na din daw itong mga pamilya. At bihirang-bihira na daw silang dalawin o kumustahin man lang. Sa pagkakataong yun sir, nakaramdam ako ng awa para sa kanila. Kung ako nga nangungulila kasi wala na akong mga magulang, ano pa kaya sila na buhay pa ang mga anak nila pero hindi man lang nila nakakasama. Sa puntong yun, ay bigla kaming nagulat nang may marinig kami sa labas ng bahay na animoy nagmamasid sa amin. Kaya agad kaming pinapasok ni Mang Arturo. Nagtanong pa ako kung ano ang mga yun. Tsaka niya sinabing nagbabalak na naman ang mga aswang at naghahanap na naman ng mabibiktima. Nakaramdam na naman ako ng takot ng mga sandaling yon dahil hindi ko akalain na totoo pala ang mga aswang. Laking Maynila ako at hindi kailanman sumagi sa isip ko na totoo ang mga ito. Hindi kasi ako naniniwala doon. Para sa akin ay katang isip lang ang mga ito at panakot lang ng matatanda sa kanilang mga anak na matitigas ang ulo. Nang nasa loob na kami, ay agad naming sinabi kay Mang Arturo ang nadiskubre namin sa may karinderya na siyang pinagkakainan namin. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Mang Arturo, pero nanatili itong kalmado habang kinikwento niya kung anong meron sa kanilang lugar. Sinabi din niya na ilang oras pa ang biyahe patungo sa dapat namin puntahan. Naikwento din ni Mang Arturo na dagsa ang mga aswang sa kanilang lugar at halos walang dayo ang nakakalabas ng buhay doon. Nanindig ang mga balahibo ko sa mga narinig ko. At maging si Gustavo na tahimik lang na nakikinig ay alam kong nag-aalala din at baka hindi na kami makabalik sa lugar namin. Naiintindihan ko naman siya dahil alam ko na may pamilya siya na naghihintay sa kanya. Kaya natatakot siya sa pwedeng mangyari sa amin. Tinanong ko pa si Mang Arturo kung bakit hindi nila lisanin ng lugar na yon, kung alam naman nila na mga aswang nakatira doon. Ayaw daw niya iwan ang bahay nila na ipinamana sa kanya ng kanyang yumao na mga magulang. Para sa kanya, kung sasalakayin man sila ng mga aswang, ay nakahanda silang mamatay. Kaya kahit papano, kung mamamatay man sila, ay doon din sila ililibing sa bahay na tinutuluyan nila. At kung kakainin mo sila ng mga aswang, ay mananatili ang alaala nila sa lugar kung saan sila lumaki. Humanga ako kay Manong Arturo. Ito ang tipo ng tao na handang ibuwis ang kanyang buhay. Huwag niya lang iwan ang alaala ng kanyang mga magulang. Sa panahon kasi ngayon, ay nawala na ang respeto ng mga kabataan sa mga nakakatanda. Ibang-iba sa panahon noon. Nagpalipas lang kami ng gabi sa bahay ni Mang Arturo. At nang sumikat na ang araw, ay agad na kaming nagpaalam sa kanila upang maayos na namin ang aming sasakyan. Dalawa kaming nagtulong ni Gustavo para mapadaling maayos ito nang makarating na kami sa aming destinasyon. Nang sa gayon ay may hatid na namin ng mga produkto at hindi na kami maabutan pa ng gabi sa daan.
Kulang lang pala sa pahinga ang truck, kaya hindi na gumana ito. Bali nag-overheat pala. Nagmamadali na kaming ayusin yung truck. Nang mapaandar namin, tsaka namin nilisan ng lugar. Nadaanan pa namin yung karinderya at sa mga oras na yun ay nakasarado ito. Dahil sa alam na namin na mga aswang ang nakatira doon, ay nasisiguro namin na sa tuwing gabi lang sila nagbubukas. Muling sumagi sa isipan ko ang mga pangyayari na nagbigay paungot sa akin dahil sa natuklasan namin sa karinderya na yun. At kung akong tatanungin, ay parang gusto ko nang umuwi at iwan ang lugar na yon. Pero ayaw ko namang iwan si Gustavo. Nakakasigurado kasi kami na kapag hindi namin inihatid ang mga produkto na yon, ay mawawalan kami ng trabaho. Kaya tumuloy kami kahit na delikado ang aming gagawin. Tinahak namin ni Gustavo ang daan patungo sa nasabing lugar. Mga 1 oras pang aming lalakbayin para makapunta doon. Nagkwentuhan lang kami noon ni Gustavo. Matagal-tagal na din kami magkasama ni Gustavo, pero iyon ang kauna-unahang beses na nagkasama kami sa lugar na kung saan ay hindi pamilyar sa amin at hindi namin matukoy kung anong klaseng mga taong nakatira doon. Tulad na lang ng sinabi ni Mang Arturo. Habang nasa biyahe kami, ay nakakita kami ng maliit na daan at napapalibutan ng maraming puno. Parang nga itong liblib na lugar at sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng konting takot. Ngunit pinatatag ko ang kalooban ko para sa aming dalawa ni Gustavo. Ayaw na naming abutan ng paglubog ng araw, kaya mas lalo naming minadali ang pagbiyahe. Muli ako napatingin kay Gustavo. Alam ko na kahit siya ay kinakabahan o natatakot sa maaaring mangyari sa amin, naaawa ko sa kanya dahil alam ko na siya lang ang maaasahan ng pamilya niya. Hindi naman kasi namin batid na ganun pala kadelikado ang tatahakin naming daan. Nung makarating kami sa aming destinasyon, ay doon namin napagtanto na hindi malaking gusali tulad ng mga grocery store ang aming pagdadalhan ng mga produkto, kundi isang baryo at sari-saring mga taong nakatira doon. Pasado 4:00 na ng hapon nang makarating kami doon. Kaya tuminto muna kami sa mga taong nagkukumpulan. Tsaka namin tinanong ang pangalan ng pagdadalhan namin ng mga produkto. Agad naman kaming dinala sa mamunting kubo at doon nakilala namin si Apo Taylor, ang pinuno ng kanilang baryo, kasama ang asawa nitong si Doña Pasita. Pinatuloy kami ni Apo Taylor sa kanilang tahanan. Tsaka naganda sila ng mga kain namin ni Gustavo. Habang abala naman ang ibang kasama ni Apo sa pag-aakot ng mga produkto, ay hindi ko maiwasan na hindi magtanong kung para saan ang kanilang biniling produkto. Sobrang dami kasi. Ilang sako ng bigas yun at mga groceries. Akala ko nga sa isang tindahan namin dadali ng mga ito. Kaya nagtataka kami kung aanin nila ang ganong kadami. Kailangan daw nila yun para sa nalalapit na piyesta nila sa susunod na araw. Tumango lang kami sa sinabing yun ni Apo at agad akong lumabas sa kanilang kubo para tanawin ang mga tao. Nakita ko kung paanong naging abala ang mga tao doon at may kanya-kanya silang ginagawa. Bagay na nakapagpamangha sa akin dahil halos lahat tumutulong, mapabata man o matanda. Maging ang mga kababaihan, lahat nagtutulungan. Nakaramdam ako ng inggit dahil kung titignan naman ang estado ng kanilang buhay ay walang-wala sa mga taong nakatira sa ibang lugar. Simple lang ang baryo na yun. Nagkakaisa ang mga tao. May nag-aakot ng mga kahoy. Kaya hindi ko maiwasan na matawa at naisipan kong tulungan sila habang hindi pa naman kami nakakaalis. Tumulong na din ako sa kanilang magsibak ng kahoy. Nakakatuwa lang kasi hindi sila nagsasalita at nakapokus lang talaga sila sa kanilang ginagawa. Ako nga lang yata yung maiingi sa kanila. Tanong ako ng tanong ng kung ano-ano, pero wala akong nakukuhang sagot mula sa kanila. Tumingin ako sa orasan.
6 na ng gabi. Nang matapos ang paghahakot ng mga produkto, ay napagpasyahan na namin ni Gustavo na magpaalam na sa kanila. Pero agad naman kaming pinigilan ni Apo. Nagtanong ako kung bakit, ngunit ang sabi lang niya ay sobrang delikado na daw sa lugar na yon para bumiyahe pa. Tama nga naman siya. Natitiyak kong gagabihin kami sa daan at natatakot na akong maulit ang nangyari sa amin doon sa may karinderya. Baka mas grabe pa ang mangyari sa amin. Inalok kami ni Apo Taylor na magpalipas na lang ng gabi sa kanila. Kung kaya't agad kaming nagkatinginan ni Gustavo. Wala namang mawawala kung bukas ng umaga kami gagayak para makabalik ng Cagayan. Nakangiti akong tumango kay Apo para sabihin sa kanyang pumapayag kami na makituloy muna sa kanila ng isang gabi. At napagpasyahan namin na bukas ng umaga na lang kami aalis. Napatingin ako kay Gustavo. Alam ko na pagod na siya sa pagmamaneho. Hindi naman kasi ako marunong magmaneho, kaya hindi ko man lang siya mapalitan. Binigyan kami ni Apo Taylor ng mga damit. Pero tumanggi na kami dahil may dala-dala naman kami mga gamit at ilang damit na pwede naming maisuot. Yung kumot na lang na inalok ni Apo ang aming tinanggap. Malalim na ang gabi. Napagpasyahan kong tumingin muna sa labas ng bahay mula sa loob nila Apo. Doon ay nakita ko pa rin ang mga tao na walang katapusan sa kanilang ginagawa. Para bang hindi sila napapagod. Sa pagmamasid ko sa kanila ay may nabuo sa aking isipan. Ang sarap sigurong makakita ng ganito kalaki na pamilya. Hindi ko naman kasi nakalakihan ng aking mga magulang. At ang mga kapatid ko naman ay maagang nagsipag-asawa. Napaisip ako na kung sakali man na magkapamilya ako, ay gusto ko na ganoon kasipag ang mga anak ko. Nakangiti akong nakatingin sa kanila nang bigla akong gulatin ni Gustavo. Binatukan ko pa siya ng mga sandaling yun. Tsaka ako tinuro ang dahilan kung bakit ako nakangiti. Nakita ko kung paanong biglang napaluha si Gustavo. Akala ko nasaktan siya sa pagbato ko sa kanya. Pero sabi niya na namimiss daw niya ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Hindi ko naman alam kung paano siya i-comfort dahil bukod sa wala akong pamilya ay wala akong asawa at mga anak. Maya-maya lang ay biglang dumating si Apo Taylor kasama ang kanyang asawa. Saka kami sinabihan na magpahinga na para kinabukasan daw ay maaga kami makapagbiyahe. Ngumiti lang kami sa mag-asawa. Saka kami pumasok sa kwarto na ibinigay sa amin ni Apo para mapagpahingahan. Kinabukasang ding iyon ay maaga kaming nagising ni Gustavo. Maaga ding nagising si Apo Taylor at ang kanyang asawa. Inalok muna nila kaming magkape. Kaya pumayag naman kami. Tinignan ko ang petsa mula sa aking telepono. At 13 na ng Setyembre, araw ng Biyernes. 2 araw na pala kami nun sa liblib na baryo na yun sa may Bulacan. Pagkatapos naming magkape ay agad na kami nagpaalam kila Apo Taylor at sa asawa nito. Maging sa mga taong nandun sa kanila ay nagpaalam na din kami. Dahil mahaba-haba pa ang biyahe namin mula sa kanilang baryo. Ngunit nagulat kami nang hindi na naman umandar ang sasakyan namin. Inayos muli ni Gustavo ang truck pero talagang hindi na namin alam kung bakit hindi na naman ito gumagana. Lumipas pa ang mga oras pero hindi talaga gumana ang sasakyan namin. Tumulong na din sila Apo Taylor at ang mga kasamahan nito sa pagtutulak para lang umandar ang sasakyan. Pero wala talaga. Hanggang sa lumipas pa ang maghapon ay hindi pa kami nakakaalis. Kaya't muli kaming nagpalipas ng gabi kila Apo Taylor. Buti na lang pumayag siya na manatili pa din kami doon kahit isang gabi lang. Hindi ko alam ang gagawin ko noon at kung paano kami makakabalik sa amin. Masyadong naging komplikado ang sasakyan namin at natitiyak namin na kailangan naming dalhin ito sa mekaniko para mapaayos lang ito. Habang dumidilim
ay nasa sala kami nun ni Gustavo. Kasama na din si Apo Taylor. Nagkwekwentuhan kami at bukas na pala ang kanilang kapistahan. Napaisip ako na siguro kaya kami nasiraan para makapagpiesta pa. Natawa ako sa isipin na yun, pero alam ko na hindi naman kami pwedeng magtagal pa dun. Tinawagan na din namin si Amo para ipaalam ang nangyari sa amin at kung bakit ilang araw na kaming hindi nakakabalik sa bodega. Bago lang din pala ang kanilang kliyente na si Apo Taylor at yun ang kauna-unahang beses na nagpa-deliver ito sa amin. Kaya't pumayag naman ang amo namin dahil bukod sa napakadaming pinamili ni Apo Taylor ay malaki pa ang tip na ibinigay nito. Napatanong ako sa sarili ko nun kung saan sila kumukuha ng pera, dahil kung titignan mo lang sila ay di hamak na mahirap lang din sila. Pero sa ngalan ni Donya na siyang nagmamay-ari ng baryo na yun ay hindi malabong milyonarya ito at ayaw lang nilang ipakita sa ibang tao ang kanilang estado sa buhay. Mariin lang kami nagkwekwentuhan nun habang lumalalim na ang gabi at nakikita ko pa din sa labas ng bahay ang mga taong nagtatrabaho para bukas sa kanilang kapistahan. Napakasarap tignan na ganun ang nakatira sa simpleng baryo na yun sa may Bulacan. Mga responsable at hindi kailangan pang utusan. Para bang nakikita ko ang sarili ko na kasama sila at masaya ako. Nagpaalam na kami nun kay Apo Taylor na magpapahinga na kami dahil bukas ay kukunin kami ng aming amo. Magdadala siya ng mga tauhan na gagawa ng aming sasakyan. Ilang beses akong paikot-ikot sa papag dahil hindi ako makatulog. Hindi ko din alam kung ano ang nangyayari sa akin. Pero nakakaramdam ako ng pagkabalisa na tila ba may mangyayaring masama. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga. Agad kong tinapunan ng tingin si Gustavo. Matiwasay itong natutulog. Naririnig ko pa nga ang malakas na hilik nito na siyang kinatawa ko ng mahina. Dahil na rin sa hindi ako makatulog nun, ay napagpasahan ko na lang na lumabas sa kwarto para magpahangin. Patungo na ako sa sala ni Apo Taylor nang makarinig ako ng mga taong nag-uusap, kaya nagtago muna ako sa pintuan. Sinubukan kong isiksik yung sarili ko at sinikap na huwag makagawa ng kahit anong ingay. Tsaka ako nakinig sa pinag-uusapan nila. Nagulat ako at kinilabutan nang marinig ko mula sa tauhan ni Apo Taylor na papaslangin kami ni Gustavo bago sumapit ang liwanag. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ko yun. Para bang nagwawala ang aking mga laman loob dahil sa kaba na nararamdaman ko. Pilit kong tinahimik ang aking bibig at matamang nakinig sa kanila. Doon ko nalaman na mga aswang pala ang mga nakatira sa baryo na yun. At kaming dalawa ni Gustavo ang iaanay nila sa kanilang Panginoon bago sumapit ang kanilang kapistahan kinabukasan. Sinadya nilang magpa-deliver ng sandamakmak na mga groceries dahil alam nila na mga tao ang mag-aatid nito sa kanila. Sa takot ko ay agad akong bumalik sa aking higaan habang nanginginig ang mga tuhod ko at hindi ko malaman ang aking gagawin. Tinignan ko muli ang oras, 2:00 na ng madaling araw, at natitiyak ko na sa pagsapit ng 3:00 ay papasok na sila sa aming kwarto para kami ipaslangin at katayin. Dali-dali kong ginising si Gustavo at nagtatayuan ang aking mga balahibo habang tumatakbo ang oras. Sobrang takot ko na para bang gusto ko na nang bumulagta at mawala ng malay. Nagising si Gustavo ilang minuto nang niyugyug ko siya. Sa kanya ako tinanong kung ano ang nangyari. Naramdaman ko na ang pamumutla ng aking bibig at ganun din ang nakikita ni Gustavo sa akin. Kaya labis ang kanyang pag-aalala sa akin. Hindi ko alam
Hindi ako makapagsalita at takot na takot ako habang nakaharap kay Gustavo. At maya-maya lang, nang makabalik ako sa ulirat, ay saka ko sinabi sa kanya ang mangyayaring masama sa amin. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Akala nga niya ay nagbibiro lang ako. Ngunit dahil nakikita niya yung panginginig ng kamay ko, ay agad naman siyang naniwala sa akin. Nag-isip kami ng paraan ni Gustavo. Paraan kung paano namin matatakasan ng mga aswang. At muli kong inalala kung gaano kadami ang mga tao sa labas, maging sa loob ng bahay ni Apo Taylor. Nakaramdam na kami ng takot at pangamba dahil hindi namin alam o hindi namin matitiyak kung mabubuhay pa kami sa mga oras na yon. Tumingin kami sa bintana ng kwarto at doon nakita namin ang mga nagkukumpulang mga aswang na tila ba nananabik ng makatikim ng sariwang karne ng tao. Kinilabutan ako sa nakita ko. At habang nakatingin kami sa bintana, ay agad kaming nakarinig ng sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Kaya nagkatinginan kami ni Gustavo. Walang ni isa sa amin na nagsasalita dahil sa sobrang takot. Hindi huminto ang pagkatok sa pintuan. Kaya naganap kami ni Gustavo ng maaari naming pagtaguan, ngunit wala kaming makita. Maya-maya lang ay narinig namin si Apo Taylor na buksan daw namin ang pintuan dahil oras na para makapag-almusal kami. Nagkatinginan kami ni Gustavo dahil sa takot. Pero napagpasya namin na harapin si Apo Taylor dahil wala namang kaming magagawa. Pagbukas namin ng pinto ay bumungad sa amin si Apo Taylor. Tinaya kami na kumain. 2:00 mahigit na ng madaling araw, kaya kahit nagtataka ako, ay alam ko na ang sagot kung bakit kami inaya na kumain. Dahil sa narinig ko sa 2 tauhan ni Apo Taylor na papatayin kami at kakatayin bago pa sumapit ang pagsikat ng araw. Sa mga sandaling yun ay nananalangin ako na sana nananaginip lang ako. Pero alam ko sa sarili ko na totoo ang lahat ng yun. Habang kumakain kami, ay nakakita kami sa pagkain na mas kinatayo ng mga balahibo ko. May mga mata kaming nakita sa sinigang, may kamay, braso, at iba't ibang parte ng tao ang nakita namin sa pagkain na yun. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at maging si Gustavo ay naduduwal na din. Kaya nagpaalam kami na pupunta muna kami sa banyo. Nasa labas ang banyo nila, kung kaya't doon kami nakahanap ni Gustavo ng paraan para makatakas. Habang abala ang iba, ay agad kaming tumakbo ni Gustavo patungo sa kagubatan. Pero nakita kami ng isang aswang na nag-anyang tao at agad na sumigaw ito. Dali-dali kaming hinabol ng mga aswang at tanging pagtakbo lang ang aming naging sandata. Hindi na kami nag-atubili pa ni Gustavo na kumaripas ng takbo. Hindi na kami nag-atubili pa ni Gustavo na kumaripas ng takbo dahil sa sobra naming takot. Kitang-kita pa din namin mula sa malayo ang mga aswang na nag-anyong aso na para lang mahabol kami. Merong mga lumilipad, iba-iba pa. May mga nagukay ng lupa at doon dumaan. Pero hindi kami huminto sa pagtakbo. Hinawakan ko ang kamay ni Gustavo para sabay kaming tumakbo papalayo sa lugar na yun, sa baryo ng mga aswang. Hindi na namin tinignan pa ang daan naming tinahak dahil gusto na lang namin na makalayo doon. Ngunit sa ilang minuto namin pagtakbo ay naramdaman ko na lumuwag ang kamay ni Gustavo. Kaya agad ako napatingin dito. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib at hingal na. Mahalatamong napagod ito sa kakatakbo. Huminto siya sa pagtakbo. Kaya agad din akong napahinto habang nakatingin pa din sa likod kung saan kami hinahabol ng mga aswang.
Sinabi ko kay Gustavo na kailangan na naming umalis, pero umiling siya na siya namang ikinabigla ko. Sinabi niya na iwan ko na lang siya at siya na lang ang haharap sa mga aswang upang makatakas ako. Hindi ako pumayag sa kagustuhan niya, pero nagalit siya sa akin. Hindi na daw niya kaya na tumakbo pa, at kung wala ni isa sa amin ang magsakripisyo ay walang makakapagkwento ng mga nangyari sa amin sa baryo ng mga aswang. Inabilin sa akin ni Gustavo na kapag nakabalik ako sa Cagayan ay agad kong puntahan ng kanyang pamilya upang sabihin ang nangyari at ang sinapit niya. Ayaw ko sanang iwan siya, pero nagmatigas si Gustavo. Kaya wala akong nagawa kundi iligtas ang sarili ko. Nakarinig na ako ng pag-ungol ng mga aso at natitiyak ko na papalapit na sila sa amin. Kung kaya't tinulak ako ni Gustavo papalayo sa kanya. Tumutulo ang luha ko habang patakbong lumalayo sa aking kaibigan. Narinig ko pa ang sigaw niya na alam kong nilalapa na siya ng mga aswang. Iyak ako ng iyak nun habang tumatakbo papalayo. Alam ko na sa pagkakataong yon ay wala na si Gustavo at labis ang aking pagsisisi kung bakit iniwan ko siya. Hindi nagtagal ay unti-unti nang sumikat ang araw na siyang nakapagpagaan ng loob ko. Wala na din akong nakikitang humahabol sa akin, pero patuloy pa din ako sa pagtakbo hanggang sa may biglang humintong sasakyan sa harapan ko. Natakot pa ako nung una, pero nang makita ko ang mga kasamahan namin sa trabaho ay nabuhayan ako ng loob. Hinakay nila ako papasok sa sasakyan, tsaka nila ako tinanong kung saan nila makikita yung truck namin na kailangan nilang ayusin. Nagulat ako at tsaka ko sila pinigilan. Kaya bago pa man magmaneho ang isa sa mga kasamahan namin, ay agad kong sinabi sa kanila ang nangyari sa amin ni Gustavo sa baryo ng mga aswang at ang sinapit ni Gustavo sa mga kamay nila. Nakaramdam ng takot ang mga kasamahan ko. Kung kaya't imbis na pumunta kung saan ang sasakyan namin ni Gustavo, ay nagmamadali itong bumalik sa daan pabalik sa Cagayan. Habang nasa biyahe kami, ay hindi ko mapigilan ng maging emosyonal dahil nawalan ako ng kasama. Nawala ang importanteng kaibigan ko, nawala man lang akong nagawa. Naging duwag ako at hindi ko man lang nagawang tulungan si Gustavo na nagsakripisyo para lang mailigtas ako. Nakabalik kami sa Cagayan ng ligtas. Tsaka ako sinabi sa amo namin ang nangyari. Hindi daw niya alam na mga aswang ang nasa baryo na yun sa Bulacan. Hindi din siya pamilyar sa lugar na yun. May bigla lang daw tumawag sa kanya nung nakaraan at nagpapadeliver ng mga bigas at kung ano-ano pa para daw sa piyesta ng baryo nila. Na natitiyak ko naman na si Apo Taylor ang nakausap ng amo ko. Binalita na din namin sa asawa at mga anak ni Gustavo ang nangyari sa kanya. Iyak lang sila ng iyak, kaya't nakaramdam ako ng awa sa mga bata. Hindi deserve ni Gustavo ang mamatay. Sinisi ko ang sarili ko dahil ako itong walang pamilya, walang asawa at anak. Dapat si Gustavo na lang ang nabuhay at ako na lang ang namatay. Total, wala namang iiyak sa akin kapag ako ang nawala. Nag-report na din kami noon sa pulis. Tsaka namin sinabi yung nakakatakot na lugar na yun sa may Bulacan. At doon namin nalaman sa mga pulis na ilang beses na nilang tinanggang pasukin ng lungga ng mga aswang. Pero lagi nilang silang bigo. May iilan sa mga pulis at sundalo na nakapasok na sa lugar na yun. Ngunit hindi na sila nakalabas ng buhay. Ilang taon na rin ang pumunta sa pulisya dahil sa mga naging karanasan nila doon. Pero walang magawa ang mga pulis. Pain talaga ng mga aswang na magpahatid ng kung ano-anong mga gamit o pagkain sa mga tao, lalong-lalo na sa kabilugan ng buwan. Ang tao kasi ang ginagawa nilang alay para sa kanilang Panginoon, para manatili silang bata at malakas. Sa pagkakataong yun, ay labis ang takot at kaba na nararamdaman ko
Ang bangungot na nangyari sa akin at kay Gustavo ay nananatili sa aking isipan. At hindi ko malilimutan kung paano nagpakabayaan si Gustavo para lang maligtas ang buhay ko. Kahit nakapalit ang buhay niya. Siya ang tunay na bayani sa kwento kong ito. Laking pasasalamat ko sa kanya at kahit na hindi ko na mababalik ang araw na yon, ay mananatiling siya ang naging dahilan na nabigyan ako ng pangalawang buhay. Masyado mang nakakatakot at nakakadiri ang paglalakbay namin. Itong aking naging karanasan ay makapagbibigay ng aral sa mga taong nakikinig ngayon na huwag mong panghinayangan ang trabaho mo kung buhay mo naman na magiging kapalit nito. Hanggang dito na lang ang aking kwento, sir, patungkol sa sinapit namin sa baryo ng mga aswang. Napakagandang pangalan ng lugar na yon, pero hindi mo akalain na may mga aswang na nakatira doon. Aakalain mo kasi na isang magandang lugar lang siya, pero ang mga nakatira dito ay libo-libong mga aswang at mas lalong dadami ng dadami hanggat hindi nawawala ang kanilang pinuno. Hello mga kapasta, ako po ito si Vic. Iniimbitahan ko lang po kayong pumasyal din sa aking channel na ang pahina Tagalog Horror Stories. Mga aswang stories po ang nilalapag ko ngayon doon. At sana mabisita niyo din po mga kapasta. At huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi din po kayong updated sa mga ilalapag kong mga kwento doon. Yun lamang po, maraming salamat po. For God be the glory.